Horror Stories by Forest Secrets. Bago natin simulan ang kwento, ay nais ko munang humingi ng suporta sa mga bago nating tagapakinig. Paki-subscribe na rin ang channel ko, paki-like na rin at share. Kung may katanungan sa kwentong ito, maaring mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig. Gayon na rin sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Pauwi na si Kaloy, isang call center agent na sanay nang sumakay sa huling tren ng MRT. Tahimik ang platform, iba ang hangin, hindi malamig pero parang may humahaplos sa batok niya. Wala halos tao sa istasyon, isang matandang babae lang ang nakasama niya. Nakaitim at walang imik. Hawak nito ang lumang rosaryo, subalit walang krus. Ang nakadikit sa dulo, isang maliit na buto ng daliri. Dumating ang tren, ngunit walang anunsyo, walang tunog ng paglapit. Basta na lang itong sumulpot. Madilim ang ilaw, kalawangin ang pinto, at tila luma na ang modelo. Pero pumasok pa rin si Kaloy dahil gusto na niyang umuwi. Gusto niya niyang magpahinga ang katawan niyang lupa dahil sa pagod sa trabaho. Sa loob ng bagon ay tahimik. Walang bumabati, walang anunsyo ng susunod na estasyon. 5 lang sila sa loob ng tren ng mga sandaling yon. Isang lalaking nakabarong na duguan ang kwelyo. Isang batang babae na nakaupo sa sahig at walang sapatos. Isang mag-asawang magkayakap pero may butas ang likod ng babae. Kita ang mga tadyang. At isang lalaking walang mukha. Literal na walang mukha. Nagpanik si Kaloy. Pero nang buksan niya ang pinto sa susunod na estasyon, napagtanto niyang wala sa mapa ang pangalan ng estasyon. 13 istasyon. Wala itong kasunod. Wala sa kahit anong tren route. Madilim ang paligid, ngunit may pumasok na isang lalaking traffic enforcer, nakasapatos at nangingitim ang balat. Puno rin ito ng sugat. Umupo ito sa tabi ni Kaloy at bumulong. Hindi ka pa dapat nandito, pero baka gusto mong manatili. Saad ng traffic enforcer. Pag-ikot ng tren, nagtangka si Kaloy na bumaba sa susunod na hintuan. Pero pagbukas ng pinto, isang sementeryo ang lumitaw. Lahat ng pasahero nagsibabaan. Ngunit hindi sila naglakad. Gumapang sila. Tila ibinabalik sa pagiging hayop. Naririnig ni Kaloy ang mga kalansing ng mga buto, ang iyak ng mga bata, at ang paulit-ulit na bulong. Iwan mo na ang katawan mo. Sumama ka sa amin. Nagsara ang pinto at naiwan si Kaloy mag-isa. Biglang bumalik ang liwanag. At sa harap ng tren, lumitaw ang isang TV screen. Doon ay nakita niya ang sarili niyang katawan na bumulagta sa estasyon ng Boni. Walang malay at dinudumog siya ng mga tao. May sumisigaw at may tumatawag naman ng ambulansya. May nahulog sa riles. Baka patay na yan. Boses iyon ng isang babae. Muli siyang kinausap ng traffic enforcer na duguan. May 2 klase ng nawawala. Yung nawawala sa katawan at yung nawawala sa loob.
Pipili ka ba kung saan ka sisingit? Yun ang sabi ng traffic enforcer. Sa likod ng bagon may pintuan na itim at walang hawakan. Ngunit dahan-dahang bumukas ito. Mula sa loob ay may kumakanta. Boses ni nanay. Kantang lalabay noong bata pa siya. Tumayo si Kaloy at naglakad. Kinabukasan, nagkalat ang balita. Isang lalaki ang natagpo ang duguan. Walang malay sa riles ng tren ng boni ng MRT. Hindi alam kung paano siya nakarating doon. Ayon sa CCTV camera, wala naman daw tren na dumaan sa oras ng insidente. Si Kaloy ay buhay, pero hindi na siya nagsasalita mula noon. Sa kanyang kama sa ospital, gumuguhit siya ng parehong imahe araw-araw. Isang lumang tren, may 13 istasyon at sa dulo nakasulat, takip silim, bawal buksan. Sa isang liblib na baryo, nakatira ang mag-asawang Ramon at Elena. Sa paningin ng lahat ay perpekto ang kanilang buhay. Matibay na bahay, maayos ang kabuhayan, at may 2 anak. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, sa likod ng pinto ng kanilang tahanan ay may lihim na pighati. Si Ramon, bagamat mabuting provider, ay manhid na asawa. Hindi niya napapansin ang mga pagtatangka ni Elena na ipadama ang kanyang pagmamahal, ang mainit na kape tuwing umaga, ang mga hapunan na pinag-isipan pa at ang mga titig na nag-aantay ng sagot. Lagi siyang malamig, laging pagod at laging walang pakialam. Sa bawat gabing natutulog siya ng mahimbing, si Elena ay laging umiiyak ng palihim. At sa kanyang pagluha, unti-unting naririnig niya ang mga bulong mula sa dilim, mga bulong na hindi kanya. Sa umpisa, akala niya ay imahinasyon lamang, ngunit habang lumilipas ang mga gabi, ay lalong lumalakas. Nakikita ka namin, Elena, nararamdaman namin ang lungkot mo. May paraan para maramdaman ka niya. Nanginginig si Elena, lalo pa nang makita niyang sa salamin ay may mga anino sa kanyang likuran. Mga matang pula, nakangiti at tila nag-aanyaya. Dahil sa kawalan ng pansin ng asawa, ay nagsimula siyang magdala ng mga bulong. Gabi-gabi, may nilalagay siyang kakaibang sangkap sa nilulutong ulam, mga dahon at buto na ibinubulong ng mga anino sa kanya. Unti-unting nag-iba ang amoy sa kanilang hapag. Si Ramon, bagamat manhid, ay nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib tuwing kakain siya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Hanggang isang gabi, habang natutulog, ay nagising siya sa lamig ng paligid. Nakita niya si Elena na nakatayo sa paanan ng kama, hawak ang itim na kandila at nakangiti ng kakaiba sa kanya. Ngayon, mararamdaman mo na ako, Ramon. Bulong niya. Simula nga noon, nagsimulang managinip si Ramon ng mga bangungot. Sa bawat panaginip niya ay nakikita niya ang kanyang asawang umiiyak, sumisigaw at humihingi ng pansin. Ngunit sa bandang huli, naging halimaw ito. Mahaba ang mga kuko, naglalaway at sinusubukang kainin siya ng buo. Unti-unti ngang naging totoo ang mga bangungot. Sa bawat paggising niya, may bakas na makasugat sa kanyang braso, mga galos at tila kagat. Ngunit kapag tatanungin niya si Elena, ngingitian lang siya nito at sasabihin,
Baka panaginip mo lang yon, mahal. Dumating ang gabi na hindi na siya nagising mula sa panaginip. Doon nakita niya si Elena na nakatali sa isang trono ng apoy habang may mga demonyong nakapaligid sa kanya. Ramon, hindi mo ba ako kailan mamahalin? Hindi mo ba ako kailanman papansinin? Sa wakas ay naramdaman ni Ramon ang bigat ng lahat. Nais niyang isigaw na mahal niya si Elena, ngunit huli na ang lahat. Ang mga anino ay lumapit sa kanya. Dinulungan siya. Manhid ka. At ang mga manhid walang puwang sa pagmamahal. Sumigaw siya ng malakas, ngunit wala nang nakakarinig. Kinabukasan ay natagpuan nga si Ramon ng kanyang mga anak na nakahandusay, nakadilat ang mata at tila binunutan ng kaluluwa. Si Elena ay nakaupo sa tabi niya, nakangiti ng malamig. Kaya minsan, ang pagiging manhid ay hindi lang simpleng pagkukulang. Maaari itong maging dahilan para lumamon ang kadiliman sa isang tahanan.